Nako, ito na mga kaidol, no? Naalala nyo ba si Kerwin Espinosa mga kaidol? Mayoral candidate Kerwin Espinosa lumabas na po ng ospital mga kaidol. At nangamba pa rin siya sa kanyang seguridad mga kaidol. Dahil sa 7 pulis, no? Sa Ormoc ang POI mga kaidol. Oo. At nangamba pa rin siya mga kaidol dahil sa nangyari na binaril siya mga kaidol, no? Oo. At ito mga kaidol, sabihin na naman to sa mga DDS, fake news na naman to mga kaidol. At ang sabi ni Kerwin Espinosa dito mga kaidol, no? Wala po siyang tinuturong tao. At wala po siyang balak na gumanti mga kaidol, no? Oo. Wala siyang balak na gumanti mga kaidol. No? At ito ang sabi niya mga kaidol, na handa siyang tumistigo sa ICC laban sa madugong war on drugs ni Digong mga kaidol. Oo. Dahil sa pagkamatay sa ama niya mga kaidol. At bago natin ipakita ang video mga kaidol, no? Kasi alam naman natin yung mga utak sa DDA supporters mga kaidol, sabihin na naman to fake news, no? Oo. Grabe. Alam niyo mga DDS, wala na talaga kaming magagawa sa inyo, no? Dahil po, no? Sarado na po ang utak nyo. Sarado na ang isip nyo. Dahil na-trigger po kayo sa mga utak ng mga Duterte. Oo. At bago natin ipakita mga kaidol yung video nito mga kaidol, at may pa-shoutout lang po tayo mga kaidol, no? Babasahin lang po natin to. Saglit lang po ito mga kaidol. Umpisahan na po natin ang shoutout mga kaidol. Ito. Shoutout Wincy, from Pasay. Ayan po. Shout out Wildcat, no? From Pangasinan, Solid Ilocano, BBM. Ayan ha mga kaidol. Shout out Eloisa. Shout out Arnold Calisura, no? From Nueva Ecija. Ayan po ang mga solid BBM, no? Mga solid BBM at mga solid loyalist mga kaidol. Ito po. At bago ang lahat mga kaidol, maraming salamat sa nag-subscribe sa YouTube channel ko at sa walang sawang sumusuporta. At sa hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko mga kaidol, please subscribe sa my YouTube channel, Banati Doy Risbaker. At pakisali na lang po, pakipollow na lang po yung Facebook page ko mga kaidol. Road to 3K na po tayo mga kaidol. Ang bilis po ng followers natin. Pakipollow na lang po yung Facebook page ko, Drive Thru Idol. At siyempre dito sa TikTok mga kaidol, magparami po tayo ng followers mga kaidol. Like, share po tayo mga kaidol, no? Dito sa TikTok. Sa hindi pa nakapollow sa TikTok mga kaidol, please follow my TikTok, Banati Doy. At ito na nga mga kaidol, no? Kerwin Espinosa mga kaidol, no? Handa po siyang tumistigo sa ICC laban sa madugong war on drugs ni Digong mga kaidol. Yan po ang sinasabi niya mga kaidol, no? Panoorin po natin mga kaidol. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Nakalabas na ng ospital si mayoral candidate Kerwin Espinosa matapos ang paumaril sa kanya sa gitna ng kampanya sa Albuera, Leyte kahapon. Aminado si Espinosa na nangangamba siya para sa kanyang seguridad, lalo't 7 pulis Ormoc ang itinturing na persons of interest ng PNP. At sa gitna po niyan, may nilinaw rin si Espinosa sa mga naghihinalang ambush me ang nangyari. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Emil Pia, mahirap daw makompromiso ang kaligtasan kaya naman kahit hindi pa nga naigagalaw yung kanyang kanang bisig ay minabuti nang lumabas ng ospital ang binaril na mayoralty candidate ng Albuera Leyte na si Kerwin Espinosa.
Para nakain yata ako. Oo, nakain niya. Sa kuha ng CCTV ng barangay Tinagaan sa Albuera, Leyte kahapon, kita nang biglang magkagulo sa gitna ng kampanya ng partido ni Mayoralty candidate Kerwin Espinosa. Meron kasing bumaril kay Espinosa. Maya-maya, makitang inilayo na si Espinosa na tinamaan ng bala sa balikat. Sugatan din at nasa gilid na lang ng poste ng court ang kapatid niyang si RR. Mabilis silang dinala sa ospital sa Ormoc City. Pero wala pang 24 oras mula nang mabaril si Espinosa, naabutan naming lumabas ang ospital para umuwi sa kanyang bayan sa Albuera. Nangamba raw siya sa kanyang seguridad dahil ayon sa PNP, 7 pulis Ormoc ang person of interest sa pagbaril. Dahil sa rason ng seguridad ko. Kasi ang involved na mga person of interest, nawalan ako ng tiwala sa mga kapulisan sa Ormoc, maliban sa mga matino. Ayon sa PNP, itinuturing na persons of interest ang 7 pulis na nasa kustodiya na ng pulisya. Kinumpiska rin ang kanilang mga armas. Naka-assign po sila lahat sa Ormoc City Police Station po. So ang inimbestigahan po natin ngayon ay kung ano ang kinalaman po nila dito. Iniintay po yung result po ng ballistic examination kung meron po dito sa mga na-recover na baril na recently naiputok. Yung ating buong pwersa ng Leyte Police Provincial Office ay patuloy na nagkakandak ng in-depth investigation para mahuli na po ang gumawa nito. Pag yung biktima po ay isang kandidato o supporter, it is classified as suspected election-related incident. Sa press conference ngayong hapon ay ipinakita ni Espinosa ang tinamong tama sa dibdib na lumabas sa balikat. Bukod kay Espinosa at kanyang kapatid, isang minor de edad din ang nasugatan sa pamamaril. Sabi ni Espinosa, sa isang bahay malapit sa covered court, pinaniniwala ang nagkubli ang sniper. Pinalibutan daw ang lugar ng kanyang mga taga-suporta at natuntun doon ang ilang pulis Ormoc na walang jurisdiksyon sa bayan ng Albuera. Kaya tanong niya, Sila ay naka-assign sa Ormoc City. Isang malaking tanghaga na may taong nag-uutos sa kanila na mataas na politician din. Ang ano ko ay sana mabigyan to ng pansin ni Mayor Lucy kasi siya ngayon ang alkalde ng Ormoc City. Kung bakit napunta yung mga pulis mo sa aming lugar, sa Albuera, lalong-lalo ka na Congressman Richard Gomez, sana mabigyan mo to ng pansin na parang hindi tama. Wala akong binibintangan kung sino. sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng mag-asawang Gomez. Matatanda ang naging kontrobersyal si Espinosa noong administrasyon ni dating Pangulong Duterte nang isangkot siya sa kalakalan ng droga pero binasura ng korte ang ilan sa mga kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang kanyang amang si dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. nakasama rin noon sa Duterte Drugs Watch List. Napatay naman sa isa umanong shootout habang nasa loob ng kulungan. Sa kanyang press conference, sinagot ni Espinosa ang mga naghihinalang ambush me ang nangyari. Sino namang mag-scripted na dito sa dibdib ko ang tama at double action pa ang bala. Nakita nyo naman na malaking butas ang aking braso. Ba't naman scripted? PSP at tinanong din si Espinosa kung handa ba siyang tumistigo sa International Criminal Court kaugnay nga sa kanyang mga nalalaman sa war on drugs na nagdaang administrasyon. Sabi niya dahil nga sa nangyaring pamamaril sa kanya at naalala pa rin daw niya yung pagpaslang sa kanyang ama doon sa loob ng kulungan. Ngayon daw ay mas handa na siyang tumistigo sa ICC. Naaawa naman daw siya sa pagkakaaresto sa dating Pangulong Duterte dahil nga daw sa edad nito, pero kinakailangan pa rin daw harapin ng dating Pangulo ang reklamo sa kanya. Yan muna ang latest mula rito sa Albuera, Leyte. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Ian Cruz.
At ito mga kaidol naalala nyo ba yung sinasabi ni Richard Gomez mga kaidol? Na scripted? Mali ka, Richard Gomez. Hindi po yan scripted. At kitang-kita naman po ang mga tama ng bala at butas pa nga yung balat niya mga kaidol Yan po ang sabi ni Kerwin Espinosa mga kaidol, at pinapakita po ang tama ng bala mga kaidol. Hindi po yan scripted mga kaidol, no? At dapat lang, no, Richard Gomez and Lucy Torres, asikasuhin nyo yung 7 pulis nyo dyan na kung bakit na taga Ormoc naman kayo, Ormoc City kayo, bakit napunta kayo sa lugar ni Kerwin Espinosa. Ang sabi ni Kerwin Espinosa dito mga kaidol, wala po siyang tinuturo, no? At hindi po siya gaganti, hindi po siya gaganti mga kaidol, no? At ayan na nga ang sinasabi ni Kerwin Espinosa mga kaidol, na handa siyang mag-witness laban sa madugong war on drugs ni Digong mga kaidol, dahil po sa pagkamatay ng ama niya mga kaidol, sa tatay niya mga kaidol, no? At maraming salamat mga kaidol. Sa hindi pa tayo magtapos mga kaidol, pakinggan nyo muna po ang awiting ito na para kay President Bongbong Marcos. Maraming salamat sa nag-compose, si Nyolo, Boss Nyolo. Maraming salamat sa awiting ito para kay President Bongbong Marcos. Panoorin po at pakinggan po natin mga kaidol. Ingat po tayo palagi, and God bless po sa inyong lahat mga kaidol. Bawat hakbang, tinig ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Natataka hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot mo Muli ako'y nagpapasalamat sa lahat ng nagpakita ng suporta at nakikibahagi sa ating nationwide motorcade at caravan. Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mga yan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka Tayo na ang ating narating sa paglalakbay tungo sa bagong Pilipinas. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya.
mahusay, ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolakay? Sa iyo